Hi guys, so for today, share ko sa inyo yung insights ko. Ano yung maging galon ng gold tomorrow? Yes, tomorrow, January 12, 2026. No, so discuss natin siya. So discuss muna natin every time frame. Okay? So hi guys, so check natin yung magiging i-predict natin kasi ano pwede maging galon ni gold bukas. Okay, so trade tayo. So tignan natin yung price ni gold ngayon. Kasi guys, ang gamit kong indicators, moving average, exponential. Pag exponential kasi guys, mabilis siyang mag-react kasi highly volatile lang gold. So yan ang gamit ko, MA. And then, di ako gumagamit ng simple average kasi yun, mabagal. Okay, so pag zoom out mo siya guys, ito yung 200 MA. Yan ay tinitignan ng mga big institutions. 200 MA. So, ayun siya guys. So, this is 15-minute time frame, no? Pero gawin natin, 1 day muna tayo. Hindi ko napansin, 15-minute pala yun. So, ito siya guys. So, kung makikita nyo guys sa 1 day time frame, base sa 200 moving average natin, exponential, strongly bullish siya. Okay? So, strongly bullish siya. And kapag i-zoom out natin siya, as you can see guys, although merong retracements, nag-pullback siya, ang takbo ng market dito is bullish. So, according sa 50 MA, ang bias na i-bullish din. And ang bias ni MA20, bullish din siya. May consolidation, pero bullish pa rin ang ang trend niya. Okay? So, etong part na to, etong may curve, ito sa red part, yung curve na yan, that is normal kasi nag-retrace talaga siya. Malaki yung binagsak niya. Okay, so ano yung pwedeng mangyari bukas? Since this is the all-time high ni gold, itong price na to, merong tatlong possibility. Okay, number one, pwede siya mag-consolidate muna. Pwede siya mag-consolidate here. It's either magko-close yung price dito sa area na to. Merong aangat ulit siya dito pero baka ma-reject siya. Okay? Baka pwede siya ma-reject. So, pwede mag-consolidate siya dito. And kapag ganun guys, pag ganun na mangyari bukas, madaming fake out na pwede mangyari. So, wag tayong papahulog sa mga ganung klaseng fake outs. Madaming opportunities for fake outs tomorrow. Lalo na, this is liquidity sweep guys. After rejection, nag-down siya. Nag-sweep sila. Lahat ng mga umorder dito ng buy, so yun? Pinatalsik nila. So, liquidity yun. Okay? So, yun yung pwede mangyari bukas. Either gumawa ulit sila ng another trap tomorrow. Una nang mag-consolidate siya. Number 2, since this is the supply zone, itong area na to, hindi mo makapag-draw guys Pasensya na. Nakapag-draw ba ako? Hindi Hindi makapag-draw guys. So, since ito yung yung supply zone, itong rejection na to, itong blue, ito yung supply zone. Number 2, kapag nag-touch siya dito, pwedeng mag-bounce ulit siya. Pwede siya mag-consolidate ulit. Meron bang imbalance? Actually, meron. Meron pang imbalance dito guys. Meron pa bang imbalance dito sa part na to? Kung sakali mag-touch siya, palagay ko yes, meron. Dito sa area na to guys, ito, may imbalance pa dito. Yan ang palagay ko guys. Palagay ko lang naman. Okay? Kung magbababa siya, pwede siyang bumalik ulit dito. But of course, it will take days. Okay, yun yung ina-anticipate natin. Number 1, baka mag-consolidate pa siya. Number 2, ang pwede mangyari bukas, bigyan tayo ng sign na mag-retrace pa siya dito. Okay, so kasi ito rejected to and makikita dito guys, meron pa mga gaps. Hindi pa siya ganoon kalinaw dito. Tapos ito din, consolidation dito. So, kaya naman pwede siya mag-retrace dito. May imbalance dito guys Dito sa part na to. Ito pala, mas malinaw to I think. Ito. May fair value gap dito. So baka magkaroon ulit ng retracement bukas. And sa mga susunod na mga araw, bago ulit na mangyari.
Okay, yan yung number 1 and number 2. Number 1 ulit, mag-consolidate. Number 2, mag-react siya sa supply zone, mag-bounce ulit siya pababa. So, kung bababa siya, palagay ko dito. Ito sa area na to. Okay, number 3, the last is but not the least, yung ina-expect ng karamihan, na which is, wag nyo munang gagawin ng entry kasi wala pang confirmation. Number 3 is, baka mag-breakout siya. Okay? So, paano natin malalaman, Agent Martin, na mag-breakout siya? Number 1, kailangan bukas magbo-bullish to. Dapat ang market magko-close ng strong bullish. Magko-close siya dito. Hindi weak. Hindi siya rejected. Dapat mag-close siya dito. Above nito. Okay? But still, we cannot say na bullish pa rin siya. Base dito sa 1-day time frame. So, para makaisip, para makakuha tayo na ideya kung magbo-bullish nga ba siya, we have to look sa lower time frame. Okay? So, again, tatlo yung possibility. Number 1, mag-consolidate muna siya dito. Pwede siya mag-consolidate dito. Number 2, pwedeng mag-touch siya dito, pero tapos, mare-reject. Pag na-reject, guys, ibig sabihin, mag-retrace yan dito. Yun ang posibilidad. Number 3, breakout. Mag-close siya dito. Pag nag-close siya dito, mataas ang chansang bullish siya, but we need confirmation sa lower time frame, which is titignan natin ngayon sa 4 hours. Okay, so sa 4-hour time frame, guys, so tignan natin yung MA200. MA200 muna tayo. So, nag-loading po yung MA200. Ito siya, guys, MA200. So, moving average 200, guys, strong bullish siya. So, highly, siya. So, ang bias ay bullish. Ganun din sa 50 MA, bullish din siya, and 20 MA, bullish din. As you can see, nasa ibabaw sa 20 MA kaysa kay 50 MA, which is a good sign na baka mag-bullish nga siya. But again, when you talk about moving averages, it doesn't mean na mag-bullish talaga siya. Bias lang siya, but we cannot use this moving averages as our confirmation na mag-bullish talaga siya. Okay, so as you can see here, dito sa galaw ng 4 hours. 4 hours to, guys, 4 hours ang dami nangyari, lalo na dito. Buti hindi ko naabutan to. Okay, so sa 4 hours, guys, as you can see, ang trend niya ay bullish. Bullish ang trend niya. Okay, so since bullish ang trend niya, merong retracement, healthy ang retracement, na-fill yung mga gaps. Okay, na-fill yung mga gaps, guys. So, pwede magtuloy-tuloy ang bullish niya. Okay, so pwede siya mag-close dito. But again, may tatlo ulit tayong posibilidad. Katulad doon sinabi ko kanina sa 1-day time frame. So, number 1, again, pwede mag-consolidate siya. Tulad nito, guys. Nagko-consolidate to, guys. So, dito. Nagko-consolidate siya dito sa area na to. Okay, kaya kung nakita nyo doon sa 1-day, medyo may angat na wick yun. Sa huling, na nag-close yung market dito. May angat siya dito, guys. May wick siya dyan. At yun yung dahilan, guys, Ito yun, Ito yung dahilan, guys, Yan. May wick dito. Kaya nagkaroon ng wick. Dahil dyan, kasi nagko-consolidate pa sila. Okay, so pwede siya mag-consolidate muna. Pwede siya mag-consolidate the whole day. Yung posibilidad. Number 2, pero mababa lang yung chance, guys, na mag-consolidate siya dyan. Okay, number 2, ma-reach niya yung support zone, pero wait lang, nag-chat. Okay. So, number 2, mag-touch siya dito sa supply zone, pero mag-retrace, magre-react siya. Okay? So, yun yung possibility. So, pwede siya mag-react within 4 hours, sa 4-hour time frame. Ngayon, kung mag-react siya, saan siya magbabounce? Saan siya babagsak? Pwede niya bagsakan, guys, dito. Itong area na to. Okay, itong area na to, guys. Pwede niya bagsakan to. Kasi ito yung previous resistance, Ito. So, ito yung pwedeng maging, niya. Ito yung pwede niyang maging support zone, demand zone natin. Pagpasensya na, guys, yung makadrawing, Hindi makadrawing, So, ayun siya, guys. So, pwede ito yung maging, natin, maging demand natin. Okay, pwede rin siya mag-retrace dito. Dito banda. So, pero we cannot stay pa that. Kailangan natin ng confirmation. But yun yung pangalawang possibility. Once na ma-reach niya to, pwedeng ma-reject yan, tapos back. And dito, guys, sa 4-hour time frame, mag-ingat kayo dito. Kasi, meron dyan, guys, na mag-set up ng trap yung mga smart money.
Pwede sila mag-set ng trap dito. Aangat siya, akala mo bullish, pero nireject. So, liquidity yun guys. Dagdag fuel yun sa kanila. So, baka ganun mangyari. Okay? So, either pag nag-set na sila ng trap dito, pwedeng gumanon yan, pababa, liquidity void. Liquidity sweep ba? Liquidity sweep. Okay naman mag-liquidity run. So, dito natin alam. Okay, so pag natouch siya dito, you need a confirmation. Okay, so pwedeng mag-ganon siya. And lastly, number 3, tulad doon sinabi ko kanina sa 1 day, pag na-touch niya to at nag-close yung price dito, nag-close yung price dito sa taas guys, tapos nag-retest, rejected siya, ibig sabihin, tanggap na nila na dito na yung price ni gold, bullish na yon. So that is a good signal to buy. So buy na kayo dyan tomorrow. Okay, so yun yung possibilities na mangyari dito kay 4-hour time frame. Maganda dito tumingin sa 4-hour time frame, guys. Kasi dito malinaw mo makikita kung ano yung mangyayari. As in, dito mo makikita, guys. Okay, so ang pwedeng mangyari dito is that ganun yun, tatlo. Wala na akong maisip na iba pang possibility na mangyari. Okay? Ang kailangan natin gawin dito para hindi tayo malustayan ng pera is that kailangan natin ng confirmation. Huwag papasok agad dahil lang umabot siya dito sa supply zone. Yan, yung supply na yan. Huwag papasok dahil umabot na siya dito sa part na to. Ito yung supply zone natin, guys. Yan, ito. Okay, wag papasok. Kailangan mo ng confirmation. Kahit na nag-close yung price dito, guys, kahit nag-close yan dyan, kailangan mo pa rin ng confirmation. Kasi mamaya, fake breakout yon. Okay? Baka mamaya bumaba yan. So, kailangan mo ng confirmation. So, pag nag-close yung price dito sa ibabaw, kailangan mo ulit ng isa pang candlestick na blue. Tapos, may wick sa ilalim. Ibig sabihin, tinatry nilang i-push yung price dito, hindi sila pumayag. So, yun siya. So, pag lumabas yun, guys, entry ka na. Okay? So, ganun siya. So, ganon. So, check natin sa 1 hour. So, sa 1 hour time frame, guys, as you can see, bullish din siya. Tingnan natin yung MA 200, guys. Nag-loading pa eh. I hope din nyo narinig yung karaoke. Ayan. Okay, lumabas yung MA 200, guys. Okay, so sa MA 200, this is a strong indication of a bullish trend. Bullish trend to. Mabagal nga lang. Ibig sabihin, pag mabagal siya, hindi siya ganun ka-strong. Meron siyang baby steps ang pag-angat niya according sa 200 MA. According sa 50 MA, it is bullish. And according kay 20 MA, bullish din siya. And as you can see, importante itong part na to. Nasa 20 MA ang nasa ibabaw ni 50 MA. Okay, so this is a strong bullish trend according sa 1 hour time frame. But wag tayong papauto dyan. Okay, again, andito yung supply zone natin, itong itaas na to. So although bullish to, guys, as you can see, nagbo-bullish siya dito pero may retracement, magpo-pullback siya. And then after pullback, uptrend ulit siya, and then uptrend, then uptrend. And expect mo bukas, guys, na magre-retrace ulit yan. Ayan, expect nyo bukas, guys, magre-retrace yan. Okay, so since uptrend, then retrace, uptrend, then uptrend, tas magre-retrace yan, guys. Yung posibilidad na mag-retrace yan. Actually, ang pwede mangyari dito, guys, dito mas nagiging malinaw eh. Magbo-bullish to bukas. Ma-reach na to, itong supply zone natin. Ma-reach na yan. Aangat yan. Tapos mag-retrace ulit. Yan ang nakikita kong palagay. Kasi sakto yung timing ng ng retracement dito eh. Ayan o, sakto. Yun nga lang dito sa part na to, merong imbalance. Strong impulse of the guys. Walang may imbalance dito. So, kailangan din natin i-watch out to. Kasi baka mamaya, mag-pierce down yan dito. Pwede yan mag-pierce down, guys eh. Magdire-diretso yan.
Pwede yan guys, strong red candle. Pwede mangyari yan guys dito. Strong red candle, mangyari bukas. Pwede. Naka 1 day tayo guys Pwede yan guys Tulad yung nangyari dito. Pwede yan guys May posibilidad yan Strong red candle pero hindi na siya bababa dito. Mga dito na lang. Pwede yan guys May posibilidad din So kailangan natin ng proper confirmation bukas kung ano mangyayari dito. Okay, so yan yung 1 hour natin. So again, tatlong posibilidad ulit yan. Pero sa palagay ko, hindi na siya magko-consolidate. Bullish to. Bullish plus retracement. Tapos, pangalawa, pwede siyang mag-break of structure, mag-change of character. Pwede siya mag-reversal guys. Pwede siya mag-downtrend. May posibilidad din. So, dalawa lang ang posibilidad dito sa 1 hour time frame. So, either mag bullish or mag bearish. Yan ang nakikita ko guys. Hindi siya magko-consolidate. Kasi ang momentum niya bullish Ayan. So, check tayo sa 30-minute time frame. So, sa 30-minute time frame, hindi ko sinisilip ang 30-minute time frame guys. Kasi siya, palagay ko, kasi yung isang oras hatiin mo sa dalawa, 30 minutes, dalawang candlestick lang ang pwede mo makita sa 30 minute. And yung 30 minute na yon hatiin mo pa sa dalawa, magiging 15 minute yon. So, I don't know what's the point ng 30 minutes. Kung pwede ko namang silipin yung 15 minutes. Diba? Yung para sa 1 hour. Kasi pag 4 na candlestick ang nakita mo sa 15 minutes, pag samahin mo yon, katumbas na ng isang candlestick sa 1 hour. Diba? So, para sa akin, hindi na necessary tumingin sa 30 minute. But, it's your choice, guys. It's your preference. I respect your preference, guys. Kasi sistema nyo yan. Hindi naman ako against sa inyo. But, this is just my own perspective. Okay, but for the sake of the video, sige, pakita ko sa inyo, guys, 30-minute time frame. Kasi alam ko iba sa inyo, tumitingin sa 30-minute time frame, guys. So, sa 30-minute time frame, so again, yung isang oras, hinati mo sa dalawa. So, tig 30 minutes. So, ito siya. So, ang tignan natin yung 200 MA. So, lagi nyo tignan guys yung MA nyo, kung ano yung bias. Kasi mamaya, nagka-counter trend ka. Ayan. So, ang galaw ni 200 MA ay bullish. Ang galaw ni Exponential 50 ay bullish. And MA20 bullish. And again, nasa ibabaw si 20 kaysa kay 50, which is a good sign na hindi ito consolidation. Kasi ito, pag ganito guys, nauna si nagkabuhol sila. Kung nagko-consolidate yan, nagkabuhol. Ayan, nag-meet sila, nag-crossover. Ayan, so pag ganyan, nasa ibabaw to si 20. Kaysa kay 50, yan, magandang sign yan guys, bullish to. So sa 30 minutes guys, bullish din siya. Magandang sign din. Okay? So tingnan natin yung previous charts niya. Yung galaw niya guys. So sa galaw dito sa 30-minute time frame, malinaw guys na siya, bullish siya. Merong swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Tapos pag reach siya dito, mula dito hanggang dito, merong retracement. So mula dito hanggang dito, may retracement which is really normal. Then retracement siya guys. Hindi siya downtrend at hindi rin siya supply and demand guys, kasi kapag supply and demand to, dapat ito bababa siya hanggang dito. So this is just retracement. Ngayon, retracement niya dito, tapos ulit siya, nag-bullish ulit siya. Okay, so ito na siya guys. Ito na yung galaw niya guys. So bullish, retrace, bullish, retrace, consolidate, bullish. So, ganyan nangyari guys. Nagko-consolidate sila. And then, dito, may rejection guys. Liquidity sweep. Careful kayo dito. Ito yung previous high. Yes guys, yan yung previous high. Tama ba? Ito rin. Nandito rin. Nandito yung previous high guys. Yung supply zone na yan. Ito. Tapos ito. So, careful kayo dito guys. Ito yung supply zone natin. Okay. So, ayan. And then, bullish siya guys. Okay, so number 1 pwede mangyari dito sa 30-minute time frame.
Sa 1 hour, ang sabi ko bearish plus bullish. And dito sa 30 minute, merong chance ang mag-consolidate muna siya pero bullish. Okay? May chance ang ganon. So, ayun. So, meron tayong posibilidad dito tatlo unlike sa 1 hour. Kanina sabi ko dalawa lang, no? Pero, parang palagi ko hindi siya mag-consolidate sa 1 hour. Hindi siya obvious. Natingnan natin guys ha. Balikan ko yung 1 hour saglit. Ayun siya guys eh. Kung magko-consolidate siya siguro, baka dito lang. O baka pwede nga siya mag-consolidate. O pwede. Pwede pa rin pala. Sorry sa ano kanina. So pwede pa rin pala siya mag-consolidate guys. Na-overlook ko lang. Okay, so sa 30 minutes, so pwede siya consolidate muna. Kasi weak yung ano eh. Weak yung buyer eh. Madami rejection eh. Reject. So parang somehow ano to. Mahina. Okay, so dito rin mahina din, seller. May late yung week eh. Pag malit ang week. Ayun siya guys. So, pwede siya mag-consolidate. Then, another retracement. Kasi nag-retrace to eh. Yan nyo guys ha. Nag-retrace siya so many times. Baba, angat, retrace, consolidate. So, pwedeng ganun guys. So, pwedeng angat, tapos baba, retrace, consolidate, angat. So, pwedeng ganun mangyari sa 30 minute. Number 2, pwede siya mag-downtrend. Ay, hindi siya downtrend guys, sorry. Pwede siya mag-react sa supply zone. Pwede siya bumaba. Malinaw dito guys, ang supply niya ay, ang demand niya ay dito. Yan, dito guys, dito yung demand zone natin. Pag na-break niya yan guys, pag na-break niya yan, ito yung bago mong demand. Pag na-break yung floor na yan, sinuntok ng bearish momentum, nasira yung floor, tumagos, pwede siya bumaba dito. Okay, so may ganung possibility guys. Again, pwede siya maging strong bearish candle bukas, may posibilidad, and may possibility na reject. So careful tayo bukas. Dito guys, malinaw, pwede siya bumaba dito 4460. May posibilidad din yan guys. Tingnan nyo nga to sa isang araw, umakyat to 4460 hanggang dito. Within 1 day, kaya niya umakyat ng ganyan. Kaya niya din bumaba guys hanggang dito. Okay, so ganun ka volatile si gold. So ganun siya guys ha. Okay, so ito yung pinaka main focus ko. Kadalasan guys dito ako umi-enter sa 15 minute. Pero ang ang tinitignan ko dito talaga is yung higher time frames muna. Kadalasan ang entry ko sa 15 minute. 15 minute ang recommended sa akin eh. Pero ayun nga. So dito tayo umi-enter sa 15 minute guys. So dito sa 15 minute, so andito yung supply zone guys. Sige, atras muna tayo. Tignan natin yung MAs. MA. Wala pa yung ayun na lumabas na yung MA200 guys. Okay, so sa MA200 bullish, strong bullish siya, pero mas strong ang bullish sabi ni MA20 kasi 20 average lang naman. Sa MA50 strong bullish. Okay, so ang bias natin bullish kay 15. Ganun din katulad siya ng 30 guys. So pwede nga siyang Dito rin guys, mahina din ng mahina din ng seller. So kung nakita niyo sa 30 minute guys na weak yung candlestick, malamang ganun din dito. Consolidation ang nangyari. Ganun siya guys. Pag maliit ang body, pag maliit yung guys, yung power nung buyer or seller, makikita niyo sa lower time frame, nagko-consolidate pala sila. Yun yung meaning nun. Ay, sorry. Yes, ayun siya guys. So dito angat, retrace, consolidate, then retrace, then uptrend. So bullish siya guys. Pwede siya mag-bullish. Talagang walang palya. Okay, so kung magta-touch siya sa supply zone, katulad siya nung sinabi natin kanina, pwede siya mag-touch dito. Katulad ng 30 minute time frame natin. Pwede siya umabot dito at pwede rin siya umabot dito guys.
Ito yung second floor. Tapos kung mag-break pa man siya dyan, kung mag-break pa yan guys kung mag-break pa yan dyan, ito yung next floor na niya, tatagusan niya. Itong gap na to. Guys, mataas ang posibilidad na bumaba yan, as in, we cannot predict. Baka mangyari big liquidity sweep ang mangyari bukas. May ganung possibility. May possibility din ng breakout. Ayaw kong i-hype yung breakout guys. Kasi wala tayong kasiguraduhan eh. Although bullish siya, wala tayong kasiguraduhan guys na automatic bukas, agad siya, mag-breakout agad. Wala tayong guys, wala tayong idea. Okay, so we just need to wait talaga kung ano mangyayari. Ayaw ko i-hype yung bullish. Okay, so sa bullish guys, yung bullish na bias, so baka mag-retrace pa to, tapos mag-aangat siya. Retrace as angat. Okay, so punta tayo sa 5-minute time frame. Hindi ako tumitingin sa 10 eh. So 5 tayo. Ayan o. So dito sa 5-minute guys, so dito yung supply natin. So ayan siya, big retracement, huge downtrend, and then ato guys no, merong higher high, lower low, lower high, hindi na to lower low guys, hindi na rin to lower low. So ang trend nito, may support trend na nangyari no, ayun siya guys. So ayun ko lang ako nakita niyo yung line na yan, yung pinagpipindot ko. So ito guys, pa-uptrend siya. Ang pwede mangyari dito guys, merong fake breakout. Dito mas malinaw guys sa 5-minute. Yung posibilidad ulit ng fake breakout. Tulad nito. Fake breakout to guys eh. Fake na breakout to. So baka mang-attract ulit sila ng mga buyers dito o kaya sellers dito sa parte na to. Tapos mag-down na naman siya. Okay, so careful tayo dyan. So sa 5-minute malinaw guys, may potential na trap na pwede mangyari. And it's bullish. Bullish siya guys. So MA20, MA50, MA200 din. Pag manatingin yung MA200, ayun siya guys. So ayan na, MA200. So pwede siya mag-uptrend. So ayan po siya guys. So sa 1 minute, hindi ko naman natin ititigan to kasi magulo dito. Pero sige, pakita ko lang sa inyo. Ayun siya guys. Magulo to guys eh. Hindi ko sinisilip to. Hindi ko sinisilip yung magulo yan. Ayun, 5 minute. So ayan siya guys. Dito ko may enter sa 5 minute guys eh. 5 minutes o 15 minutes. Pag nagko-consolidate ang market guys, sumitingin ako sa 5 minutes. Pero kapag may trend, sa 15 minutes ako may entry. So ganun siya. Okay, so tomorrow, magiging messy ang araw bukas. Ina-anticipate ko siya. Kasi, tawag dito, maraming fake breakouts ang pwede mangyari bukas. So, we have to be cautious. Paano maiwasan yung fake breakouts, guys? Kailangan mo ng confirmation. Okay, ito kasi ang dyan eh. Ito ang kailangan nyo abangan bukas. Itong zone na to. Yan ang kailangan nyo abangan bukas. Pag tinamaan yan guys, madami ang mag-react dyan. Madami silang ma-attract ng mga retailers, ng mga companies. Pag umabot yan dyan, kailangan nyo maging cautious guys. Pag na-touch yan, kailangan nyo ng confirmation ulit. Kapag guys na-reject yung price dito, na-reject ang price dyan, nako, mag-ingat. Kailangan mo ng confirmation. Okay? So, ibig sabihin guys, kapag nagkaroon ng candlestick dito bukas, tapos nakita mo na, hala, umabot na siya sa supply zone. Hala, bibili na ako, baka mag-breakout. Huwag kang i-entry. Nako, malaking trap yan. Huwag kayo entry guys. Huwag kayo entry. Kailangan mo na isa pang candlestick na magko-confirm na be-breakout siya. Vice versa. Pag na-reject siya guys, kailangan mo ulit ang isa pa candlestick na magko-confirm na rejected nga talaga siya. So, saka ka entry sell. Ganun siya guys ha. So, ayun lang muna for today. So, good luck sa natin, sa trading natin bukas. So, tomorrow, tayo, tatry ko i-record yung vlog, yung trading ko bukas. And then, i-analyze natin siya after. Right after guys.
Okay? So, see you sa next vlog natin. Subscribe kayo sa channel ko, guys. Sabi ko sa inyo. Sige, guys. Goodbye.